Sa pasabog na ibinunyag ng mga autor sa Kabanata 76, nalaman natin na ang dalawang malalaking pangalan sa Record of Ragnarok, si Nostradamus, ang Joker ng sangkatauhan, at si Siegfried, ang demigod Dragon Slayer hero ng kalangitan, ay magkaibigan pala. Nayanig ang lahat ng mambabasa sa revelasyong ito. Ngunit ang tanong, paano nga ba sila nagkakilala? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Paano nga ba nagkakilala ang Joker ng humanity at ang demigod Dragon Slayer? Simulan natin kay Siegfried. Siya ay isang demigod mula sa Norse realm at kasintahan ni Brunhilde, ang pinuno ng mga Valkyrie na isa ring demigod. Ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling matatag kahit na si Siegfried ay ipinakulong ni Odin sa Tartarus. Ngunit hindi basta-basta demigod si Siegfried, siya rin ay kilala bilang isang dragon-slaying hero sa kalangitan. Sa unang paglabas niya sa manga, sa Kabanata 77, tumatak ang titulo ng kabanata, Hero of the Abyss. Isinalarawan dito si Siegfried bilang isang preso sa Tartarus, kung saan napakahigpit ng kanyang pagkakakulong. Ang kulungan ay napakaselyado sa lahat ng paraan, at mahigpit na ipinagbabawal na kausapin siya ng sinuman upang hindi siya makakuha ng balita mula sa labas. Ngunit sadyang matalino si Siegfried. Sa kabila ng mga restriction, nagawa niyang mautakan sina Floros at Andres, ang mga demon na bantay sa Tartarus. Mula sa kanilang mga pag-uusap, nalaman niya na ang laban ng Ragnarok ay nasa tabla, 4 na laban sa 4 sa ika-8 round. Napakahalaga ng impormasyong ito para kay Siegfried, dahil nagbigay ito ng ideya sa kasalukuyang estado ng laban. Nang tanungin siya ni Floros kung aling panig ang kanyang papanigan, sinadya ni Siegfried na hindi agad sumagot. Sa halip tila naghihintay siya na may masabi pa sina Floros at Andres na makatutulong sa kanyang layunin. Ngunit bago pa nila lubos na mapagtanto ang kanilang pagkakamali, natigilan sila. Napagtanto ni Andres na mahigpit na ipinagbabawal na kausapin ang preso, at dito rin napagtanto ni Floros na muntik na siyang sumuway sa utos. Ngunit nagkamali na nga ba si Floros? Ang sagot mga Koops ay oo, sapagkat sa kabila ng kanilang mga pag-iingat, nakuha na ni Siegfried ang impormasyong kailangan niya. Una, ang laban ay tabla na sa 4 na laban sa 4. Ikalawa, ang Ragnarok ay nasa ika-9 na round na sa mga oras na iyon. Ang dalawang impormasyong ito ay sapat upang mabawasan ang kanyang pag-aalala. Ngunit hindi lamang iyon, napatunayan din na madaling makuha ni Siegfried ang atensyon ni Floros. Kung hindi agad napigilan ni Andres, maaaring mas marami pang sensitibong impormasyon ang kanilang naibunyag. Sa huli, si Siegfried ay nananatiling isang sagisag ng pag-asa para sa sangkatauhan. Ngayon pa lamang, masasabi ko na kumikilos na sila ni Nostradamus, at anuman ang kanilang plano, tiyak na yayanig ito sa Ragnarok walang duda. Ngayon, tumungo naman tayo kay Nostradamus. Sa kanya natin makikita kung paano nga ba nagkaroon ng koneksyon sa pagitan niya at ni Siegfried. Ang sagot ay simple ngunit puno ng intriga, si Nostradamus ay nakulong din sa Tartarus. Ngunit bago ang lahat, alam ko na may ilan sa inyo ang magtatanong, paano nakulong si Nostradamus sa Tartarus? Hindi ba't kinakailangan ng isang mabigat na kasalanan para roon siya mapunta? Kung ito ang inyong iniisip, tama kayo mga Koops. Ang Tartarus ay isang lugar na nakalaan lamang para sa mga nagkasala ng pinakamatitindi at pinakamabigat na krimen, at ang kaso ni Nostradamus ay walang dudang kabilang dito. Ang kanyang pagkakasala ay hindi lamang simpleng paglabag, ito ay isang gawaing labis na nagpasiklab sa galit ng mga Diyos, sinubukan niyang wasakin ang Bifrost. Ang Bifrost ay hindi lamang isang karaniwang estruktura. Ito ang banal na tarangkahan na nag-uugnay sa iba't ibang mga realm, at isa sa pinakamahalagang simbolo ng kaayusan at balanse sa buong kalangitan. Marahil ay nagtatanong kayo, ano nga ba ang nagtulak kay Nostradamus upang gawin ito? Ang sagot, isang simpleng kuryosidad. Ngunit ang kuryosidad na ito ay nagdala sa kanya sa isang kapahamakang higit pa sa inaakala niya. Ang kanyang hanggaring tuklasin ang mga lihim ng Bifrost ay naging sanhi ng pagkawasak ng tiwala ng mga Diyos at ng buong kalangitan sa kanya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay hindi kailanman may kakaila, lalo na't ito mismo ay binigyang diin ng bunsong Valkyrie, si Gol. Ayon kay Gol, si Nostradamus ay itinuturing na pinakamasamang kriminal sa kalangitan. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang simpleng paglabag sa utos ng mga Diyos, ito ay isang krimen na tumatak sa kasaysayan, isang kasalanang hindi mapapatawad. Dahil dito, nararapat lamang na ang kanyang parusa ay maging pinakamabigat sa lahat, ang pagkakakulong sa Tartarus, ang pinakamadilim at pinakamatinding lugar ng kaparusahan. Ang tanong ng karamihan, saan nga kaya ang saktong selda na pinagkulungan kay Nostradamus?
Hindi na natin kailangang lumayo pa. Tingnan natin ang mga bilanggo at tukuyin ang kanilang posisyon sa kulungan. Simulan natin sa unang bilanggo, na ayon sa posisyon ay nakalagay sa bandang kaliwa. Ang ikalawa naman ay nasa bandang kanan, habang ang ikatlo ay sa kaliwa muli. Ang ikaapat ay nasa kanan, at ang huli ay si Siegfried, na nakakulong sa kaliwa. Ngayon, kung si Nostradamus ay nakakulong din, saan nga ba siya nailagay? Ang posibleng sagot ay nasa bandang kanan, eksaktong katapat ng kulungan ni Siegfried. Ang teoryang ito ay nakabase sa bilang at posisyon ng mga bilanggo, na nagpapakita ng lohikal na pagkakalagay ni Nostradamus sa tapat ni Siegfried. Ang pagiging magkatapat ng dalawa ay nagpapaliwanag kung paano sila nagkakilala at nagkaroon ng pagkakataong mag-usap, na naging daan sa pagkakabuo ng kanilang alyansa. Sa puntong ito, tila nagiging malinaw ang posibleng kaganapan sa paligid ng Tartarus, lalo na kung susuriin ang mga pahiwatig mula sa huling kabanata ng manga. Ang pagbibigay ni Nostradamus ng komento tungkol sa may nagmamanman sa Tartarus ay maaaring magbigay ng higit na lalim sa kasalukuyang naratibo. Ito rin ay nagpapahiwatig na hindi lamang sina Nostradamus at Siegfried ang gumagalaw ng palihim, may iba pang mga puwersa na nagmamasid sa dilim ng Tartarus. Para tukuyin kung sino ang maaaring nagmamanman sa Tartarus, balikan muna natin ang mga naunang kaganapan. Posibleng sina Buddha at Sakete Kintoki ang tinutukoy ng mga nagmamasid, sila agad ang naisip ko dahil huling nakita ang magkaibigan sa Kabanata 88, at ang kanilang biglaang pagkawala mula sa eksena simula Kabanata 89 hanggang Kabanata 96, ay nagbibigay ng posibilidad na sila ay may lihim na misyon na hindi pa isinasa publiko. Isa pang mahalagang detalye ang naunang sinabi ni Buddha tungkol sa kagustuhang mas makilala ng mas malalim si Siegfried. Ang pahayag na ito ay maaaring indikasyon ng interes niya sa demigod, na posibleng may kaugnayan sa kanyang plano na bumaba sa Tartarus upang mas makilala ito. Gayunpaman, may isang malaking balakid. Mahigpit na binabantayan ang Tartarus, at ang mga mukha nina Buddha at Sakete Kintoki ay nakalista bilang mapanganib. Dahil dito, malinaw na hindi sila maaaring pumasok ng lantaran. Ang pagiging palihim ng kanilang kilos ay maaaring paraan upang suriin ang sitwasyon sa Tartarus nang hindi natutuklasan ang kanilang presensya. Dagdag pa rito, ang kakayahan ni Nostradamus na maramdaman ang presensya ng iba ay mahalaga sa puntong ito. Ang kanyang pahayag ay maaaring hindi lamang isang simpleng obserbasyon, kundi isang babala na may iba pang makapangyarihang nilalang na nag-aabang sa dilim ng Tartarus. Kung sakaling magkatotoo ang teorya natin, ang presensya ni Buddha at Sakete Kintoki ay maaaring maging isang game changer sa pag-usad ng kwento. Ang kanilang layunin, pati na rin ang kanilang plano kung paano makipag-ugnayan kay Siegfried, ay nananatiling isang misteryo sa kasalukuyan. Gayunpaman, malinaw na ang kanilang papel ay magdadala ng masalimuot at kapanapanabot na salaysay sa mga susunod na kabanata. Hindi maitikaila na makikipagpatayan ang dalawang ito kung sakaling ilalabas na sa Tartarus ang pag-asa ng sangkatauhan, ang demigod dragon slayer na si Siegfried. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina ito'y magsisimula. Ang hihip ng hangin, dalay pag-asa. Kasama ang mga Valkyrie.